Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. James chapter 1 verse 4. Aklat po ng Santiago chapter 1 verse 4. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ano ang inaasahan ng Diyos sa atin sa panahon ng pagsubok? Ano ba ang expectation ng Lord sa ating mga believers? Ano po? Alam niyo po sa Biblia, binabanggit po ni James, ano po yung salitang perseverance. Kahapon po pinag-aralan natin, yun din ang binabanggit ni St. Paul. So, ibig sabihin, pareho sila ng pinag-uusapang subject. Ano po, na bahagi ng Christian experience yung pagtsatsaga. Kasi yung pagtsatsaga po nagbubunga ng katatagan, ano po, maturity sa isang mananampalataya. Kaya ang sabi po sa English Bible, James chapter 1 verse 4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Kaya maintindihan natin ngayon sa buhay na ito, kailangan po matyaga po tayo. Magpatuloy tayo dahil yan po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Alam niyo po, ang Diyos bilang isang ama natin, natutuwa siya kung tayo po'y nagtatagumpay sa ating pong mga pinagdadaanang pagsubok. Nakita ko po yung kadalasang problema po ng marami sa atin. Ano po? Sa panahon po ng pagsubok, marami sa atin ang dinaratnan ng pagsubok ng hindi handa. So, most of us are caught unprepared. Alam niyo po sa Biblia, lagi tayong pinapaalalahan ng maghanda. Ano po? Kaya yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 7 verse 24, kailangan po yung ating buhay ay parang isang bahay na matibay. Kahit dumating yung bagyo, pagbaha, pag-ulan, dapat po manatili tayong matatag. Yung pong inaasahan ng Panginoong Hesus sa atin, ano po? At magagawa natin yan sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasabuhay ng kanyang salita. Na maintindihan nyo na, ano po? Bakit ang Panginoong Hesus pinagsabihan niya yung mga alagad nung sila'y hindi nananalangin. At akala natin minsan, ano po, sa Christian life kasi, gagawin lahat ng Diyos para sa atin. Dito po nagpaalala ang Panginoong Hesus na dapat po sa panahon ng pagsubok, ready tayo. Ano po? Kasi meron talagang bagyo, meron talagang pagbaha, meron talagang pag-ulan sa buhay na ito, no? Representing trials, ano po? Sufferings, ano po? Ang mahalaga sa Kristiyano, lagi tayong handa. Tayo dapat nakatanim sa salita ng Diyos at laging nananalangin. Now, sabi sa Kawikaan, the book of Proverbs, chapter 24, verse 10, if you faint in the day of adversity, your strength is small. So, ito'y paalala sa atin. Kaya daw tayo bumabagsak sa panahon ng pagsubok kasi daw yung ating kalakasan o yung ating mga tinataglay na kalakasang spiritual ay mahina. Yun naman pala, ano po, ang tinutukoy po dito, spiritual strength, kapatid. Kailangan tayo po ay malalim sa salita ng Diyos sa pananalangin. Kaya importante po talaga yung spiritual training. Ano po, kasi alam niyo po, sabi sa James chapter 1 verse 3, yung pananampalataya natin, sinusubok yan. Sabi dito, the testing of your faith produces perseverance. So, ibig sabihin dapat sa panahon ng pagsubok, meron tayong pananampalataya. Yung iba, iniisip nila, saka lamang magkakaroon ng pananampalataya pag may pagsubok na. Hindi po. Ang pananampalataya po ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Romans chapter 10, verse 17. At present dapat yan sa panahon ng pagsubok. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kaya napakahalaga po ng spiritual training. Kumbaga, bago pa dumating yung problema, handa na tayo spiritually, ano po, para mataglayin natin yung spiritual na kalakasan. At sa panahon ng pagsubok, tayo po'y nagtsatsaga. At yan po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay na ito. Now, sa James chapter 1, verse 4, sabi diyan, perseverance must finish its work. Kasi marami po mga Kristiyanong magaling magsimula, pero hindi sila nagtatapos ng maayos. Starters, ika nga, but not finishers. Kaya paalala sa atin ng Hebrews chapter 12, verse 1, di ba? Let us run the race with
perseverance. Ginamit na naman yung salitang perseverance. Ano po? Kailangan po matyaga tayo. Kailangan nagpapatuloy tayo. Kailangan tinapos natin yung ating takbuhin. Ganun po ang isang mananampalataya. At ang sabi diyan sa Hebrews chapter 12, verse 1, let us throw off everything that hinders us. Ano mang balakid, alisin natin sa ating buhay. Sabi rito, the sin that easily entangles, kasalanan na humahad lang sa ating pagtakbo, and endure the opposition of sinful man, maging yung mga persecution. Kailangan po yan ay ma-overcome natin. Kaya kailangan sa pananampalataya tayo tumakbo. Now, looking unto Jesus. Ang ibig sabihin ng looking unto Jesus, nakatingin ka sa source ng iyong pananampalataya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At siya ang iyong huwaran sa pagtakbo. Kailangan po tumakbo tayo ng may pagtsatsaga. No po, kahit anong nangyayari sa ating buhay, kahit nakikita natin na maraming opposition, kahit nakikita natin na maraming mga paghadlang at balakid, o kahit minsan nadapa na tayo sa kasalanan, bumangon tayo, tumayo tayo, at magpatuloy po tayo sa ating takbuhin. Tandaan nyo po, yung race na yan sa English Bible, the race that is marked out for us. So, ibig sabihin, tayo po ang tatakbo niyan. Ano po, hindi po ibang taon tatakbo ng takbuhin na yan para sa atin, ikaw mismo kapatid. Kaya dapat ikaw ay magpalakas sa iyong pananampalataya. Spiritually, dapat malakas ka para matapos mo ang iyong takbuhin. Kasi yan ang inaasahan ng Diyos sa iyo kapatid. Ngayon, in conclusion, no? God expect us to overcome. Gusto ng Diyos na tayo'y magtagumpay sa buhay na ito, kapatid. Kailangan pala tayong mga mananampalataya lumalakad ng matagumpay kasi ang tawag nga sa atin, more than conquerors, no? Overcomers po tayo, sabi ng Biblia. Unang-una po, we have the Word of God. Nandiyan ang salita ng Diyos eh. Yan ang nagbibigay sa atin ng tibay. Yan ang pundasyon natin. Nasa sa atin na lang kung saan natin itatayo ang ating pundasyon. Naririyan ang Holy Spirit na nagpapaalala sa atin. Yung presensya ng Diyos sa ating buhay mismo. Kailangan makinig lang tayo sa Kanya. No po, we have God's resources. Yung grace niya available. Kung tayo'y mananalangin. Ang tanong, nananalangin ba tayo? Po, available naman yung mga resources ng Diyos eh. Naririyan lang. Humingi lamang tayo. At higit sa lahat, nandyan yung pag-ibig ng Diyos na nag-aalis ng takot sa ating puso. So in other words, equip po tayo para magtagumpay. Yan ang inaasahan ng Diyos para sa atin. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.